morning po sa ating Panginoon at good morning po sa ating lahat. So, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo at pangunahan ko po kayo sa panalangin. Heavenly Father, maraming salamat Panginoon sa araw na ito. Salamat sa pag-iingat mo sa amin, Panginoon, sa mga nakaraang araw at linggo, Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos, Ikaw ang aming Diyos na buhay at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, You are in control of everything, Panginoon, and You are an all-knowing God and a loving Father. Panginoong Jesus, dinadalangin ko, Panginoon, ang araw na ito, Panginoon, ang Sunday worship service namin today, Panginoon, naway Ikaw lamang ang maitaas at mapapurihan sa araw na ito, Panginoon. Lord God, dinadalangin ko, Panginoon, ang music team, Panginoon, na magli-lead ng praise and worship, O God. Bigyan niyo nga po kami nawa, Panginoon, ng magandang boses, Panginoon, upang makapagpuri kami at makapagpasalamat sa inyo, Panginoon, ng naaayon sa iyong kalooban, O God. Lord, pakaingatan niyo rin po ang aming mga instruments, Panginoon. I also pray, Lord, sa technology, Panginoon, sa laptop, Panginoong Jesus, sa CPU na aming ginagamit. Lord God, alam namin, Panginoon, na walang imposible sa iyo. And Lord, because we know, Lord, that You are in control of everything. And wala man yan, Panginoon, alam namin na pag nanggagaling sa puso ang aming pag-awit, nanggagaling sa puso ang aming pagsisilbi sa inyo, Panginoon, everything will be in place, Panginoon, dahil Ikaw ang aming kasakasama, Lord God. We also pray, Panginoon, sa lahat ng aming mga kapatiran who are on their way, Panginoon, dito sa ating church. Panginoong Jesus, pakaingatan niyo po sila, gabayan at patnubayan, at naway makarating po sila ng ligtas dito sa aming bahay-sambahan. Panginoong Hesus, I also pray, Lord, sa aming mahal na pastor na si Pastor Archie Jesus, na magdadala ng iyong salita. For today, Panginoon, bigyan niyo po siya ng knowledge and wisdom, Panginoon, kalakasan, O God, upang maipahayag niya with boldness and love ang lahat ng iyong mga salita, Panginoon. Pakaingatan niyo rin po siya, Panginoon, at ang kanyang pamilya. Bigyan niyo po siya ng maayos na kalusugan, O God, upang makapagpatuloy at makapagsilbi sa iyo, Panginoong Jesus. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay dinadalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Sige po, ibigay po natin ang malakas sa palakpak sa ating Diyos. God is good. And all the time, God is good. Purihin ang Diyos. Tunay nga na meron tayong Diyos na hindi magbabago at kailanman hindi nagbabago. Napakasarap naman umawit na kapiling ka. Napakasarap naman, o anong saya. Napakasarap naman umawit na kapiling ka. Napakasarap naman, sadyang ibang-iba ang makapiling ka, ang makasama ka. Noon, ngayon, at magpakailanman, pangako mo di ako iiwan at hindi pababayaan. Noon, ngayon, at magpakailanman, hindi ka magbabago, hindi ka nagbabago. Napakasarap naman umawit na kapiling ka. Yes, Lord. Napakasarap naman, o anong saya. Napakasarap naman umawit na kapiling
ibang-iba. Yes, Lord. Ang makapiling ka. Ang makasama ka. Kasama ka. Noon, ngayon, at magpakailanman. At magpakailanman. Pangako mo'y di ako iiwan. Yes, Lord. At hindi pababayaan noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi ka magbabago, hindi ka nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Pangako mo di ako iiwan at hindi papabayaan noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi ka nagbabago, hindi ka magbabago. Purihin ka, O Diyos. Oh, hallelujah, Lord. Tunay nga ang ating Diyos ay hindi magbabago at kailanman hindi nagbabago. Ang makapiling ka, ang makapiling ka, ang makasama ka. Hallelujah, Lord. Ang makapiling ka, makapiling, ang makasama ka. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Noon, ngayon, at magpakailanman. Pangako mo di ako iiwan at hindi pababayaan noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi ka magbabago, hindi ka nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Pangako mo'y di ako iiwan at hindi pababayaan noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi ka magbabago, hindi ka nagbabago. Amen. Purihin ka, O Diyos. Tunay nga, Lord, na kailanman hindi ka magbabago at hindi ka nagbabago. Purihin natin ang ating Panginoon. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Purihin ka, O Diyos. Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon. Sa buong linggong nagdaan, patuloy ang kabutihan, ang katapatan ng ating Diyos. Na kahit ano pa man ang ating pinagdaraanan, kasakasama natin ang ating Diyos. Oh, hallelujah, Lord. Ikaw ang aming hari. Ikaw ang tanging hari. Diyos ng bawat lahi. Diyos ng bawat lahi. Ikaw ang liwanag. Ikaw ang liwanag ng buhay. Yes, Lord. At sa'yo nagmula ang dagat, langit, araw, at mundo. Araw at mundo, kalakasan mo, sandigan ko, nasa bisig mo. Kahit na ilang mga hari,
may hahambing sa'yo. Sa katapatan mo, kahit na ilang mga lahi, di may tatapat sa'yo. Sa kalakasan mo, ikaw ang dakilang hari, ang dakilang hari. At Diyos ng bawat lahi. Yes, Lord. At ikaw ang liwanag ng buhay. Ikaw ang liwanag ng buhay. Purihin ka, O Diyos. Sa'yo nagmula ang dagat, langit, araw at mundo. Kalakasan mo, sandigan ko, nasa bisig mo. Kahit na ilang mga hari, di may hahambing sa'yo. Sa katapatan mo, patan mo. Kahit na ilang mga lahi, di may tatapat sa'yo. Sa kalakasan mo, kahit na ilang mga hari, di may tatapat sa'yo. Sa katapatan mo, kahit na ilang mga lahi, di may tatapat sa'yo. Sa kalakasan mo, kahit na ilan, kahit na ilan, kahit na ilan. Sa katapatan mo, kahit na ilan, kahit na ilan, kahit na ilan. Sa kalakasan mo, oh. Sa kalapasan mo, oh. Ibigay po natin ang malakas sa palakpak sa ating Diyos. Purihin ka, O Diyos. Oh, hallelujah, Lord. Sa aming patuloy, Lord, na paglapit sa iyo, nihangat po namin ang aming mga puso, ang aming mga tinig. Patuloy, Lord, na ikaw ang aming itinataas. Ikaw ang aming pinupuri, pinapasalamatan at sinasamba. Oh, hallelujah, Lord. Nabubuhay ako lamang sa'yo. Buong isip, damdamin at puso ko, maging ilaw ang buhay sa mundong ito. Nabubuhay, nabubuhay ako lamang sa'yo. Buong isip, damdamin at puso ko, maging ilaw ang buhay sa mundong ito. Nabubuhay para sa'yo ang awit ko. Ang tinig ko para sa'yo iniaalay ang buhay.
lamang sa'yo. Buong isip, damdamin at puso ko. Maging ilaw ang buhay sa mundong ito. Nabubuhay para sa'yo ang awit ko. Para sa'yo ang tinig ko. Para sa'yo iniaalay ang buhay ko. Para sa'yo, para sa'yo ang awit ko. Para sa'yo ang tinig ko. Para sa'yo iniaalay ang buhay ko. Muli natin sabihin sa ating Diyos, nabubuhay ako lamang sa'yo. Buong isip, damdamin at puso ko. Maging ilaw ang buhay sa mundong ito. Nabubuhay para sa'yo ang awit ko. Para sa'yo ang tinig ko. Para sa'yo iniaalay ang buhay ko. Ang buhay ko. Para sa'yo, para sa'yo ang awit ko. Yes, Lord. Para sa'yo ang tinig ko. Tinig ko. Para sa'yo iniaalay ang buhay ko. At dahil sa'yo ang pag-ibig ko. Dahil sa'yo ang awit ko. Ang awit ko. Dahil sa'yo nagliwanag na ang buhay ko. Ang buhay ko para sa'yo. Para sa'yo. Para sa'yo. Para sa'yo. Para sa'yo. Purihin ka, Panginoon. Patuloy po natin sambahin ang ating Diyos. kong ika'y maranasan, tibok ng puso
puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Man ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo, walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo ay aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Kung ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas, kailanman, ako'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Yes, Lord, ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Sambahin natin ang ating Diyos. Oh, hallelujah, Lord. Sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, oh Diyos. Oh, hallelujah, Lord. Oh, hallelujah, Lord. Muli po nating sambahin. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Patuloy po nating sambahin ang ating Diyos. Panginoon, narinig niyo po, Panginoon, ang aming mga tinig. Isa lamang po, Panginoon, ang aming hangarin, Panginoon, sa mga oras na ito. Sama-sama po kami nagkakaisa sa Espiritu at katotohanan upang kayo ay papurihan, pasalamatan at sambahin. Wala na pong iba pang Diyos, kundi kayo ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari. Kaya Lord, sa umagang ito, patuloy Lord kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo. Kaya tanggapin mo po, Panginoon, ang aming mataas na papuri, pasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Sa lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah, Lord. Purihin ka, O Diyos. Ayan, tunay nga po na walang makakapigil sa atin sa pagpupuri sa ating Panginoon. Tama po ba? Alright, so ngayon naman po, ihanda po natin ang ating puso at isipan, ang ating pandinig upang makapakinig po tayo ng salita ng Diyos na dadalhin ng ating mahal na pastor na si Pastor Archie Rezo. Sige, panalangin po muli natin si Pastor.
Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, sa anak mong ito, Panginoon, na patuloy na nagsisilbi sa iyo, O God. Lord, bigyan niyo po siya ng knowledge and wisdom, O Lord. Strength, Panginoon, upang maipahayag niya with boldness and love ang lahat ng inyong mga salita, Panginoon. At tumanim po nawa ito mga salitang ito sa puso at isipan ng bawat makikinig, O Lord. Pakaingatan niyo rin po, Lord, ang kanyang pamilya. Gabayan niyo po sila. Provide all their needs. Salamat, Lord. In Jesus' name, Amen. Praise God. Dala po ba ninyo mga Biblia ninyo? Hallelujah. Minsan kasi talaga sinusubok tayo ng Panginoon, not always na meron tayong access sa mga Biblia. Sabi ko nga dun sa mga estudyante ko, may mga born again din ako, ang Word of God inilalagay natin sa heart. Mahalaga kasi ang salita ng Diyos, lahat na nakikita natin mapaparam yan eh. Yung mahal mo sa buhay, yung atin pong mga ari-arian, yung sasakyan nyo po, yung lahat po ng mga properties ninyo. Dahil sinabi po sa Biblia, ang langit at ang lupa po ay mapaparam, ngunit ang aking salita ay mananatili magpakilan paman. Amen po ba yon? Kaya po, sana, wag pong mawawala sa atin kung ano po yung ginagawa natin nung araw that we bring along our Bible, na sana po ito pong physical na Biblia na ito, huwag tayong mahihiya because this is a sign, Ito po ay tatak, tanda po ng isang mananampalataya na hindi siya nahihiya na tawaging anak ng Diyos. Pwede ho ba nating sabihin, ako ay anak ng Diyos. I'm a son of God. For those who believe in His name, for those who receive Him, He gave them to become children of God. Sabi ng 1:12, sa lahat ng nanalig sa Kanya, sa lahat ng naniwala tumanggap sa Kanya, ay binigyan niya tayo ngayon ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya hindi ho lahat ng tao ay may pribileyo na matawag po na anak ng Diyos. At tayo po bilang anak ng Diyos, hindi ho natin pinagmamalaki, pero ito po ay tatak. Sabi nga ni Pablo, ito ang tandang nakalimbag sa akin. At ang tandang nakalimbag na ito ay walang iba kundi si Kristo sa aking puso. Yan po ang atin pong signature na meron tayong Panginoon na taglay-taglay sa ating puso. At ang isa pong nagpapakilala sa isang mananampalataya na tayo po ay tunay na kay Kristo, ay meron siyang pag-ibig. Kasi ang Diyos po ay pag-ibig eh. Pero ngayong umaga ho, titignan natin sa iba't ibang dimension po, sa iba't ibang kapaliwanagan ng Biblia, ano ba yung tunay na pag-ibig? Kaya po yung preaching natin, pinamagatang nating sapat na pag-ibig ng Diyos. Sabihin ko natin, sapat na pag-ibig ng Diyos. Praise God. Minsan may nagsabi sa akin, Pastor, hindi na natin kailangan na talagang we know the Bible by heart. Siguro po sa isang bagong kapatid, sa isa pong, sabi na ho natin, kakakilala lang kay Kristo, understandably ho yun, understandable po na hindi ho natin alam by word, yung pong salita niya by heart, at hindi po natin pa ganon ka minemeditate. But as we go along the years na tayo po'y nagmamature, mahalaga ho ang mga salita na ito ay tinatanim natin sa ating puso. Naalala ko tuloy yung sabi po ni Pablo nung siya po'y nangangaral sa iglesia ng mga taga-Korinto, sa unang Korinto 13:4 patuloy, sabi niya, nandun ho yung kahulugan ng pag-ibig eh. Ang pag-ibig po unang-una sa lahat matyaga. Kaya yung pag-ibig na binigay sa atin ng Diyos, sapat po yun eh. Wala ka nang hahanapin po dun eh. Kailangan tsatsagain natin, pati po pagbabasa ng Biblia, tsatsagain natin ang panalangin, tsatsagain po natin ang paglilingkod sa Diyos. Kaya yung pag-ibig na binigay sa atin, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na Kanyang binigay, yung Kanyang bugtong na anak. Pinakamamahal pong anak. Yung po talagang iniingat-ingatan niya, kasama niya po yung anak na ito nung ginagawa niya ang sangkatauhan.
nung ginagawa niya po ang sangkalawakan, kasama po ang anak na ito. Kaya napakahalaga mga kapatid, yun pong sinasabing gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, ibinigay niya. Hindi sa last resort yun po yung kanyang kabuang anak na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na kung sino man ang manalig sa kanya kay Jesus, hindi na siya mapapahama kundi bibigyan siya ng buhay na walang hanggan. Sapat na pag-ibig ng Diyos. Purihin po ang Panginoong Ama. Pero po, ang maraming tao po ngayon, hindi pag-ibig ang pinapakita, kundi nagtatanim po ng sama ng loob. Nagagalit po agad. Ano po sabi po nung 1 Corinthians chapter 13 verse 4, ang pag-ibig po ay hindi magagalitin. Pastor, hindi ba kayo nagagalit? Nagagalit ho. Pero gayon din naman po sinusundan natin ang aral po ni Pablo. Sabi sa Efeso 4:26, kapag kayo nga'y nagalit, huwag ninyong hayaan na kayo magkasala sa pagkagalit ninyo. Kahit na sinong tao, halimbawa po ako'y nautangan at kailangan ko na yung pera at yung pera po hindi nabayaran sa akin, magagalit ka po talaga. Tao ho tayo Pero hindi po sapat yun para ipanalangin natin yung kalaban natin na mamatay. Maraming tao ho ngayon tuwan-tuwa Iba-iba po yung ating political spectrum. Ibig sabihin natin, iba-iba po yung pinaniniwalaan nating politika. Pero alam niyo ba mga kapatid, bilang isang Kristiyano, yung tinuturong pag-ibig, sabi nga natin, sapat na pag-ibig ng Diyos. Hindi mo po gusto yung presidente, hindi mo po gusto po yung vice-presidente. Kanya-kanya ho tayo, meron tayong pinapanigan. Nakita nyo halimbawa yung dating presidente namatay ho sa Hague. Ay, buti nga. Is that the attitude of a Christian? Yun po ba ang tunay po na atin pong ilagay sa puso natin? Buti naman, namatay na yung dating Pangulo, nakakulong siya. Tuwang-tuwa yung puso ko. O kaya yung Pangulo nating kasulukuyan po ngayon, ang dami po ngayon, pati yung mga sakit. Ang atin pong tungkulin, ipag-pray. Atin pong hingin sa Diyos na pagalingin po kung may sakit ang Pangulo. Pero gayon din naman po, yung nasa kabilang panig po, kung ano-ano mga pinalalabas, ano-ano yung mga sakit, ano-ano po yung pinapakita na mga fake news. Yun ba ang sinasabing pag-ibig ng Biblia? Sabi po ng aklat po ng Proverbs sa Kawikaan 24:17. Ano pong sabi ng Kawikaan 24:17? Huwag ninyong ikagagalak pag ang kaaway ninyo ay nabubuwal o napapahamak. Bakit wag daw nating ikagagalak? Pag ginawa nyo yan, magagalit sa inyo ang Diyos at hindi na niya parurusahan yung inyo pong kalaban. Tayong parurusahan ng Diyos. Tinatanggap ba natin yung mga words na yon? Doon po sa Proverbs chapter 24 verse 17. O hanggang ngayon po tayo, ay sana mamatay yung presidente para yung vice president ng presidente. Tapos mawiwika pa natin, praise the Lord. Ayun, malapit na, pumasok sa St. Luke's, mamamatay na ang presidente. O kaya ang panalangin mo sa heart mo, yung dating Pangulo, nandoon po sa Netherlands, sana mamatay. Sana po, kunin na siya ni Lord, kasi masamang tao siya. Mga kapatid, ano man po yung paniniwala natin, o sino man yung pinapanindigan natin na totoo, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Nagkasakit ang Pangulo, ipanalangin. Ang Pangulo po, malubha, iluhod natin, iiyak natin sa Diyos. Huwag kayo matutuwa. Huwag niyo pong kakalimutan yung verse na yon. Kawikaan 24:17, huwag ninyong ikatutuwa o ikagagalak pag ang kaaway ninyo'y nabubuwal. Ibig sabihin namamatay. O ang kaaway niyo'y napapahamak. Sapagkat pag ginawa niyo yan, magagalit sa inyo ang Diyos. At hindi na po siya parurusahan. Sinong parurusahan? Tayo. Baka po may mga attitude pa tayong ganon. Totoo po yun, may nangutang sa atin, sumama yung loob natin. Pero ang pag-ibig na ito, ang siya pong dapat nagtatakip ng mga kasalanan niya. Kasi yun po sabi ng Panginoon kuminsan talagang, hindi mo maiwasan yun, nagagalit tayo. May mga tao nga tayo, pag nakita natin, kumukuluho yung dugo natin Ang tao po'y normal na nagagalit. Pero gaya ng tinuturo ni Pablo, napakagandang aralin po yun, yung Efeso 4:26. Pagka kayo'y nagagalit, huwag ninyong hayaan na lumubog ang araw sa inyo. O huwag ninyong hayaan na kayo'y magkasala
habang kayo'y nagagalit. Sige po, nagalit po kayo, hindi kayo binayaran. Pero afterwards po nun, tapos na ho yun. Pag nakita nyo po siya, nandun na ulit yung pag-ibig po. Ang pag-ibig po, sabi po ng unang Korinto 13:4, ay hindi po nagtatanim ng masama. It keeps no records of wrong. Ginawa ako ng masama nitong kapatid na ito. Tapos sasabihin natin, lintik lang ang walang gati, gagantihan din kita. Hindi ho nagtatago ng anumang masamang tinapay ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga pag tinuruan po tayo, alam niyo ba yung senaryo po mga kapatid, ano ho? Nung si Kristo po ay nakapako sa krus, nakapako ho siya. Galit na galit ho ang milyong-milyong anghel, the Lord of Lords and the King of Kings, sinampal ng tao, binuntal, nilagyan ho ng koronang tinik, at siya po ay, alam niyo naman ho mga kapatid, pinagdala ho ng malaking krus. Tinusok yung kanyang tagiliran. Kayo ho, yung Panginoon nyo at yung tagapagligtas ninyo, yung mga anghel na loyal sa Kanya, nagtitimpi ho sila, galit na galit ho sila, milyon-milyon po sila, nasa langit sila. And from that very moment, isang salita lang ho ng Diyos, wasakin ang lahat ng tao. Ready po yung bilyon-bilyon na anghel ho na yon, papatayin tayo lahat. Tapos na ho ang tao, tapos na mundo. Pero anong ginawa ng Diyos? Habang siya po'y nakapako sa krus, Ama ko, patawarin niyo sila. Oh, praise the Lord. Patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Purihin po, Panginoong Diyos. Yun ang nagsalba sa atin. Forgive them, Father, for they don't know what they are doing. Yun ang lalakaran po natin. Kaya ang pag-ibig po ng Diyos ay sapat. Sapat na pag-ibig ng Diyos. Alam niyo ho ba, sabi ng Biblia po, ang pagmamahal ho, nagtatakip ng kasalanan eh. Sabi po ni Pedro, nung siya po'y nangangaral, sa unang Pedro 4:8, nangangaral si Pedro, hindi lang si Pablo. Sabi po niya roon, mga kapatid, napakahalaga po, na higit sa lahat, magmahalan tayo, sapagkat ang pagmamahal ang nagtatakip ng lahat ng kasalanan. Sabi nga ho natin, ang pagmamahal ang nagtatakip ng lahat ng kasalanan. Love is patient love is kind. It does not envy. Ang pag-ibig lang mag-aalis ho ng atin pong inggit Love is not proud. Love is not easily angered. Yung pong galit na galit ka na, nagalit ka, normal yon. Pero it keeps no records of wrong. Ibig sabihin, nagalit ka ngayong araw, bukas makalawa, okay ka na. Amen? Hindi siya nagtatanim ho ng sama ng loob. Kayo ba mga kapatid, saan kayo makakita ho, sa sobrang sama mo ng loob? Kahit halimbawa, ginawan ka ng masama po ng mayor, babasukahin mo. Dito lang tayo, only in the Philippines, matinding galit ho yun. Matinding galit po yun. Nagamitan mo po ng RPG, ibig sabihin ho nun, talagang hindi mo palalampasin, papatayin mo talaga yung tao. Na yung asawa mo, praise God, dahil maaring hindi naging tapat sa'yo, sinilid mo ngayon sa drum, tinapon mo po sa dagat ng nabotas, pero mabuti ang Diyos. Nagsalita yung isang witness, ayan, gumulong po ang gulong ng katarungan. Nasaan kayo makakakita, kapatid? Yung mag-ina, nagbenta sila ng sasakyan. At yung batang walang kaalam-alam, sinama ninyo, pinatay ninyo dahil sa usapin ng pera. The love of money is the root of all evil, ang sabi po ng Biblia. Kaya mga kapatid, ang sabi po ng unang Pedro, dun po sa 4:8, higit sa lahat, napakahalaga po nun, magmahalan po tayo sa isa't isa, sapagkat ang pagmamahal ang siyang nagtatakip po ng lahat ng kasalanan. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Love is patient. Sabi ng 1 Corinthians 13:4, love is not envious. Hindi siya mainggitin. Love is not proud. Hindi mapagmapuri. Ang pag-ibig po ay hindi nagtatanim ng sama ng loob. Lalo't ang pag-ibig hindi magagalitin. Ang galit nakakapatay po yan physically and spiritually ng tao.
Kaya doon iikot po, in 1 Peter chapter 4 verse 8, yung ating pag-aaralan, napakahalaga nun. Higit sa lahat, kasi gumagawa po tayo ng mga bunga ng Espiritu Nandyan yung love, joy, peace, patience, kindness. Pero ang utos po sa atin, higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pagmamahal ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Ibig sabihin, na-forgo niya Yung kasalanan natin, tinakpan po ng pag-ibig ni Kristo Kung hindi lang nakapagtimpi si Kristo, at talagang nasaktan na ho siya at tinusok siya sa tagiliran isang salita lang, lipulin mo sila lahat, Ama. Tapos na yung creation po. Tapos na po tayo. Pero ang ganda ho gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na Kanyang ibinigay. Yung pag-ibig ko kasi nagbibigay yan na Kanyang ibinigay ang Kanyang bugtong na anak. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo. Hindi po magmamahal tayo Tatlo yung anak natin, yung isa lang yung binigay natin Ang Diyos iisa lang yung anak niya, binigay niya yung Kanyang kaisa-isang anak na kung sino man, kahit na sino man. Pastor, ako po, ang dami ko napatay, 200 Kahit sino man. Ako po, Pastor, mangangalo niya po, niloloko ko asawa ko po palagi. Sino man. Drug addict po ako dati Sino man ang manampalataya sa Kanya ay hindi na po mapapahamak, kundi bibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Can we say amen? Hallelujah. Tignan niyo po yun, mga kapatid. Sapat na pag-ibig ng Diyos. Higit sa lahat, magmahalan kayo, sapagkat ang pagmamahal po ay nagtatakip ng maraming kasalanan. At ngayong umaga po, uunawain natin, bakit po sapat yung pag-ibig ng Diyos? Doon po sa temang kasapatan kay Kristo, napakahalaga. Alam niyo po yung John 3:16. Sino po nakakaalam ng John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have... Sino nakakaalam din by heart? Kasi katapat nun. Sana wag niyo kakalimutan. Kung alam niyo ang John 3:16, dapat you also know by heart 1 John 3:16. Ano po yung unang Juan 3:16? Para hindi po mawawala sa atin po yan. Ano po yung ibig sabihin ng Panginoon doon? Paano natin nakikilala yung tunay na pag-ibig? Kasi yung tunay na pag-ibig, number 1, nag-aalay ng buhay. Meron hong number 1, pag-aalay ng buhay. At dito natin makikilala ang tunay na pag-ibig sapagkat inialay ni Kristo ang Kanyang buhay alang-alang sa atin. At dapat din naman nating ialay ang ating buhay para sa ating mga kapatiran. Kung ang John 3:16 po, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. At dapat din naman nating ialay ang ating buhay alang-alang sa ating mga kapatiran. Sapagkat dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig ng si Kristo ay nag-alay ng Kanyang buhay alang-alang sa atin. Gawin nating memory verse If you know John 3:16, we put into practice 1 John 3:16. Ang kapatid po, tayo, mga disipulo ni Kristo, kailangan din naman po iniaalay natin ang ating buhay para sa kapatiran. Inialay ng Diyos yung Kanyang bugtong na anak Tapos tayo, hindi tayo mag-aalay. We follow the Lord Jesus Christ. Unang-una sa lahat, yung sapat na pag-ibig na yan, sabihin nga ho natin, pag-aalay ng buhay. Malaga ho, ialay natin ho Pastor, how can I offer my life as a living sacrifice? Ayun po, kasi tinitignan po ni Lord yung priority natin sa buhay natin Tinitignan po ng Panginoong Diyos. Si Abraham nga ho, sabi ng ating Panginoon ibigay mo sa akin yung iyong kaisa-isang anak. But that is the priority of Abraham Hindi ko kayang ibigay, Panginoon Diyos. Ganun ba sinabi ni Abraham? Hindi He believes, that God can do more. Diyos ang humingi. Pag namatay yung aking anak, kayang ibalik ng Panginoon yan. Ganun katindi po yung faith ni Abraham Humingi ang Diyos Nung sinabi po ni Job, sa ating Panginoong Diyos,
Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang kukuha. Hubad akong pinanganak sa mundo na ito, hubad din naman akong aalis. Purihin nawa ang pangalan ng Diyos. Ang kayo nakakita ng ganong klaseng tao? No? He claims in his heart, walang-wala naman po ako eh. Wala naman akong nakuha sa mundo na ito eh. Pero napakaganda po ng pinakita ng Diyos. Ano ho? Sa maraming pagkakataon, binigay niya yung kanyang bugtong na anak at ito po ang itinuturo sa atin kung paanong nakita natin ang kahulugan ng tunay na pag-ibig sapagkat si Kristo'y nag-alay ng kanyang buhay. Ang mga kapatid ay nangangailangang ialay din nila ang kanilang buhay alang-alang sa mga kapatiran. Huwag niyo hong aalisin sa puso niyo yon. Unang 1:3-16. If you know John 3:16, you should know in your heart 1 John 3:16. Can we say amen? Pag-aalay ho ng buhay. Kaya marami pong pagkakataon pwede na. Yun lang hong finorgono niya ho yung nakasakit sa kalooban ninyo. Hindi, pastor, hindi ko talaga pwedeng patawarin eh. Kapatid, magunos dili ka po. Minsan nangangatwiran pa yung mga iba pong kakilala ko. Hindi naman ako Diyos eh. Totoo yun, hindi po tayo Diyos. Kaya nga may pagkakataon, pwede tayong magalit. May pagkakataon, instantly, hindi pa tayo makapagpatawad. Pero sabi po, huwag ninyong hayaan na ang araw ay lumubog sa inyo kapag kayo'y nagagalit. Ibig sabihin, kahit na tayo galit na galit, huwag nating hayaan po na tayo ho ay magkasala. Isa po magandang nakita ko na behavior, yung aso ho, kasi ako'y very observant po eh. Yung aso, palu-paluin ninyo, talagang kuminsan ho, hindi nyo pakainin. Pero pagka ho dumating kayo sa bahay, sino po yung pinaka-excited sa lahat? Kasi ang aso po hindi marunong magtanim ng sama ng loob eh. Can we say amen? Nakita na ako ng aso, tinadya ka nung amo ho. Tumambalelong ho talaga, ikot-ikot eh. Minsan naaawa ako sa mga ganong aso eh. Diba? Diyan din nakikita ng Diyos yung pag-ibig natin eh. Huwag niyong kakalimutan din yung Kawikaan 12:10. Sino mang nagmamahal sa kanyang hayop ay isang mabuting tao. Napakabuting tao ho yung marunong kang mangalaga. Di ba ho? Nakita na ho ba kayo ng may-ari ng aso, hinahayaan po sa labas, bagyo. Hindi ba madudurog yung kalooban nyo ng ganon? Yung aso ho, ni tubig, walang painom. Ako po'y nakasaksi po ng aso, no ho? Hindi ko nasasabihin kung saan. Yung aso ho, hindi makatulog. Nakaganon ho yung kadena, nakaganyan lang siya natutulog ho. Tapos narinig ko yung palang rason kung bakit nakaganon. Para po magbabantay, hindi siya matutulog. Ang aso, kailangang matulog. Kawawa naman, nakaganon siya. Tapos umaraw at umulan, nandun lang sa labas ng bahay. Namatay yung aso, kapatid. Ako naniniwala yung may-ari ho ng bahay na yon, masamang tao ho yun. Bakit mo naatim yung ganon? Pero yung aso na pinahirapan nyo po, sana ganon yung attitude natin. Pagdating nyo po sa bahay, tuwang-tuwa. Eh, kayo lang yung mundo ng aso eh. Magsimula umaga hanggang gabi, nag-iintay sa iyo niyan. Pagdating nyo po sa bahay ninyo, kayo lang aabangan po niyan eh. Amen? Pero tayo, sama ng ating puso. Napakasama ng puso ng tao. Naginawan ka ng masama, bukas, i-RPG kita. Grabe. Hindi naging tapat ka na asawa, ay talagang papatayin ko kayong ng kalaguyo mo. Bakit hindi tayo magparaya? Ano ho? Hindi naman natutulog ang Diyos eh. Bakit hindi na lang natin ho ipagbigay po sa iba? Ano po sabi po ng, kaya pinapakita ng Panginoon, ano ho? Kailangan meron din po tayong pagbibigay eh. Iniaalay natin yung ating buhay eh. Kahit na ano po yung sakit na nagawa sa atin, sapat po yung pag-ibig ng Diyos. Sabi po ng Mateo 5:44, mga kapatid, kaya nga, mahalin ninyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, at ipanalangin ninyo ang lahat po ng umaalimura sa inyo. Pakasakit, ano ho? Pastor, iniwan ako ng asawa ko eh. Trust the Lord with those words. Pastor, tinangay ho yung pera namin eh. Yun na nga lang ho yung aming pangnegosyo ho, talagang naskam pa kami. Magtiwala po tayo sa Panginoong Diyos. Pero wag niyong isa sa isip po ay mamamatay ka rin. Wag niyo pong susumpahin ng ganon.
Vengeance is mine, sabi ng Panginoong Diyos. Kaya nga sabi po doon, ang Diyos po mabuti, hinahayaan niyang umulan, hinahayaan niyang umaraw, doon po sa masama at sa mabuti. Hinahayaan niya po na ang masama po at mabuti, parehong makalanghap ng hangin. Sabi po ng aklat ng Mateo, doon po sa 5:45 po, He allows, ibig sabihin, pati yung makasalanan, love ng Lord yan, sana magbago, at lahat po ng matuwid, mahal din ng Lord, sana magpatuloy. Kasi pwede naman pong yung mga matutuwid lang ang pauulanan po ng tubig eh. Pero lahat ng masasama, pauulanan ng Diyos ng asido, pwede naman ganun eh. Pero hindi ba kayo napapansin, sumisikat ang araw, maging sa matuwid o hindi matuwid. O kaya po umuulan sa atin, maging ikaw man ay masama o mabuti. Sabi po ng Mateo 5:45. Kaya sabi ng 44, mahalin nyo nga ang inyong kaaway at ipanalangin ninyo ang lahat ng umaalimura sa inyo. Ang bigat na turo ito. So aalis na lang kami sa pagiging born again. Huwag kapatid, we can do all things through Christ Palalakasin tayo Makakayanan natin ang mga bagay na ito Kaya unang-una sa sapat na pag-ibig ng Diyos, higit sa lahat, mag-ibigan tayo, kasi yan ang magtatakip po ng iba't ibang uri ng mga kasalanan natin Kaya una sa lahat mag-alay tayo ng buhay. Let us not forget 1 John chapter 3 verse 16. Pangalawa, pawiin po, pagpawi ng kasalanan. Sabi na nga po nung unang Pedro 4:8, magmahalan tayo. But it is being reinforced by another verse. Magmahalan tayo kasi nagtatakip yan ng maraming kasalanan. Pero hindi lang unang sinabi po yan sa Biblia. Sabi naman po sa Kawikaan, dito po sa 10:12, sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan. Tingnan niyo po ang Proverbs chapter 10 verse 12. Ang sarap po na mabuhay nang wala tayong tinatanim na sama ng galit sa kapwa Tingnan niyo yung uupo po kayo, kakain kayo, pinag-uusapan kayo ng ibang tao, galit na galit sa inyo. Pero tayo matutulog ng masarap. Sige nga sino pa nakakatulog dito ng 8 oras o higit pa sa isang gabi? Magsabi ng amen. Hallelujah, ako lang yata ang batugan dito, Ako po kasi nakakaabot po ako ng 8 hours talaga, complete sleep. At ang sarap po paggising kasi mananalangin Wala po akong kaproblema po pag ako po'y natutulog. Ibig sabihin ba nun, Pastor, hindi kayo naiinis? Naiinis po ako. Nagagalit din po ako. One time po, meron akong kaibigan po na talagang malapit na malapit po siya. Colleague ko po, ako po nagpasok sa kanya sa UST. Siya po ay mabuti sa akin at tapat po na katiwala ko rin. Kaya lang, may nakapagsumbong po sa akin. Sabi, sir, nagtatrabaho pa rin po siya sa ibang eskwelahan. Bawal po kasi sa kontrata yun Siguro pagbibigyan ng UST, 2 subject, pero 8 subject sa UST, 8 subject sa isang university, bawal po yun. Hindi naman po tayo, hindi po tayo makina You cannot serve 2 masters at the same time It's either you are going to hate one and love the other. So last year sabi ko sa kanya, bawal yan Sige po, aalis na po ako dun sa kabilang universidad. Sabi ko, tama na kasi talagang nag-breach of contract, may pinipirmahang kontrata, exclusive ka lang dapat lalo na kung permanente ka. Tumawag po sa akin yung kanilang vice presidente dun sa school. Nagtatrabaho ba sa inyo? Sinabi ko po talaga, dito po yan, permanente po permanente rin dito Inoferan ko po siya ng resignation. You have to resign. Maawa ka po sa akin, sir. Sabi kong ganon, matagal na po ako naaawa sa iyo at mahal na mahal kita, inakap ko. Pero, binigyan po kita ng pag-ibig, sinabi ko sa iyo, bitawan mo yan, pero ngayon kailangan nating mag-decide. Nakatingin ang lahat ng tao, alam nila yung situation, tinitignan, malakas ito dun sa direktor, hindi tatanggalin. Sabi ko, mahal kita, pero gagawin ko yung mabuti. Bumaba ka sa katungkulan mo at ipapanalangin kita. Umiyak siya. Sabi niya, sir, marami po akong tinutulungan na pamilya Wala po akong magagawa kasi nasabi na po natin, nagbigay tayo ng first chance, pero sabi kong ganon, you have to step down.
Alam niyo po, hindi po ganun kadali, no, na magtanggal ng isa pong kawan o ng isa pong katiwala. Pero inakap ko siya, umiyak din ako eh. Sabi ko, kapatid, mahal na mahal kita eh. Pero kailangan natin ipatupad kung ano yung tama. Kasi kung minsan sa atin, ang perception natin ng pag-ibig, ang pag-ibig po, pagtakpan na lang natin. Tama po yun eh. Love does not keep records of wrong. Pero ang pag-ibig po'y nananahan sa katotohanan, tatandaan niyo po yan. Kaya yung sinasabi po natin, nagpapawi siya ng kasalanan, sabi po dito, sari-saring kaguluhan ng baungan ng kapuotan, sabi ng Kawikaan 10:12, ngunit ang pag-ibig, gaya ng sinasabi ni Pedro, ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Pumapawi po siya eh. Kaya po mga kapatid, minsan kahit na po, ano po yung nagawang masama po sa inyo, kahit na ano po yung nagawang masama. Lalong-lalo na kung meron po nakakaranas dito na ako po binetray ako ng asawa ko, pastor. Galit na galit yung puso ko. Totoo po yun, normal ho yun eh. Magagalit ka talaga. Isa po sa pinakamasakit ay nabetray tayo. O kaya halimbawa po, may gagastusin pong mahalaga pagpapatayo nyo, halimbawa ng isang negosyo, nakuha pa, na-scam ka pa kapatid. Di ba galit na galit po kayo, gusto nyong idemanda. Alam nyo ho ba ang role ng isang hukom? Sabi po sa akin ng sister wife ko, pagkasunduin sana yung dalawang partido eh. Unang-una po kasi, yun po ang layunin ng katarungan. Kung maaayos, kung wala nang demandahan, sana ganon. Pero maraming tao ngayon hindi satisfied. At nakikita ko po, minsan magkapatid, ano po ang galit sa isa't isa? Lupa. Minsan ho mag-asawa, ano ang galit sa isa't isa? Yung pong kawalan po ng tiwala. Ang pinakamadaming kaso ho ngayon, annulment kapatid. Nakakalungkot. Kasi hindi kayo nagtiwala sa isa't isa, hindi nagparaya yung isa. Kaya ano pong sabi ng Biblia, nagtatakip ito ng maraming kasalanan. Ikalawa, pagpawi ho sa kasalanan. Ikatlo ho, sapat ang pag-ibig ng Diyos sapagkat ang pag-ibig po ng Panginoon ang nagpapakita ho ng pagiging Kristiyano natin. Ikatlo ho, palatandaan po ng pagiging Kristiyano ang pag-ibig. Sabi po sa John chapter 13 verse 34, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Mangag-ibigan kayo sapagkat kung paano ko kayong inibig, gayon din naman, mangag-ibigan kayo. Kung kayo'y mangag-iibigan, makikilala ng lahat ng tao na kayo ay alagad ko. Kaya yung isa pong born again, siguro yun yung nararanasan ko eh. Kasi kung ano po nababasa ko, I forgo eh. Isa po nakakabawas o halimbawa ng galit. Hindi na masyadong tumitingin po sa Facebook kasi marami kayong makikitang nakakagalit sa Facebook po eh. At kung minsan, kung yan ho yung gagawin nating avenue, kung ilalabas natin yung ating galit po, magpapatong-patong lang ho yung mga galit na yun eh. Pag naglagay kayo nun, may maiinis din sa inyo. Naglagay ka ng maganda, may maiinis pa rin po sa inyo. Pero ang isang mananampalataya, gaya ng sinasabi ng Biblia, ang palatandaan po ng pagiging Kristiyano, yung sapat na pag-ibig ng Diyos. Mangag-ibigan nga kayo, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sino man ang hindi umiibig, ay hindi siya nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Doon din po sa unang 1 yan. Unang 1, 4, 7 hanggang 8. Mangag-ibigan nga kayo. Sabi ng Panginoon ho yun, yun po yung atin pong iniiwan ng Diyos eh. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Alam niyo po ba ang elemento ng creation, kung ano po ang naging sangkap? Hindi po atom eh. Hindi molecules. Hindi po nuclear fission or nuclear fusion. Ang elemento ho lahat ng paggawa ng Diyos. Alam niyo kung ano? Ano po? Ang Diyos ay, the ingredient is love. Bakit ito nasabi niyo, Pastor? Kung hindi ho pag-ibig yan, di nagkabangga-banggaan ho yung mga planeta ngayon.
But in terms of cosmic harmony, umiikot ho lahat ho ng mga bituin, lahat ho ng mga planeta, may araw ho na tamang-tama lang yung init. Alam nyo po, ang bait talaga ng Diyos pag-ibig po siya Di ba? Meron hong Mercury, may Venus ho, nandun ho yung Earth. Pwede namang ilapit lang ng konti ng Diyos ho Gawin po tayong nasa Venus Sunog tayong lahat. O kaya ho, sabihin natin, ay nakamali ang Diyos medyo lumayo kayo ng konti, napunta kayo sa Jupiter. Solid ice tayo ngayon. Bakit nananatili ho, nandun tayo, nag-o-orbit po tayo sa ikatlo ho na orbit po mula sa araw? Kasi tama-tama lang, ang Diyos ay pag-ibig. Gusto niya pong mabuhay po tayo. Sa umaga, sisikat yung araw. Can we say amen? Sa gabi po, lulubog yung araw. At tayo ho, hindi mamamatay. Hindi po ba kayo nakakapagtaka ho? Na ang halaman ho, no? Buhay ho yan, tayo ho buhay. Pero ang atin pong nilalanghap, yung pong nilalabas ng halaman, poison sa kanila. Hindi kayo magtataka, may Diyos na umiibig sa atin. Minsan ho yung mga halaman, sino mahilig sa halaman ho dito? Magtaas ng kamay. Pagka mahilig kayo sa halaman ho, maganda ho yung breathing ninyo, kasi maganda ho yan Pero wag ho sasama yung loob ninyo, no? At wag kayong magagalit yung mga nasa online. Yung po lumalabas po sa halaman, masamang hangin ho nila yon. Di ba? Kung minsan sa kwarto ho, ako minsan ho, nakukurot ako ng misis ko na walang aircon kung minsan, kulob na kulob kayo, nagpalabas ka ng masamang hangin, hindi ho ba? Hindi maganda Pero alam niyo ho ba, pagka nandun kayo sa halaman niyo, inaamoy-amoy niyo sila, napakabango ng rosas. Masamang hangin nila yon. At tayo naman ho, yung lumabas doon, ng masamang hangin ho, naku, nadaan ka sa rosas, gustong-gusto ng rosas ay, naku, labadami, labango. Gustong-gusto po nila yon. Pero bakit ganun po yung balance na ginawa ng Diyos? Para mabuhay yung halaman, mabuhay ho tayo. Purihin po ang Panginoong Diyos. Bakit kailangan ho ang mamamatay, mabubulok siya? Because of the love of God. Kasi kung hindi po mabubulok at magdi-disintegrate o magdi-decompose po yan, maraming mamamatay ng sakit. Kaya meron hong mga decomposers na tinatawag tayo. Hindi ba natin masasabi, ang Diyos po ay mabait, ang Diyos po ay maibigin? Isang pagkakamali lang po. Kapatid, sistema ito Hindi ba kayo, Panginoon, totoo ka talaga? Walang kaduda-duda. Kailangan tumayo ng katawan, lalagyan natin ng skeletal system. Kailangan umikot ang dugo, lalagyan natin ng circulatory system. Kailangan meron tayong mga enzymes na tinatawag natin, may mga tinatawag po tayong mga hormones, lalagyan natin ng endocrine system yung katawan mo. Kailangan po, meron tayong taga-utos yung brain, meron ka ng kinakailangan din na nervous system. Sistema po lahat. Nagkaroon ba ng problema? Hindi. Kailan na nagkakaroon ng problema? Pag namaliho tayo ng gamit sa templo ng Panginoong Diyos na ito. But our body is in a perfect system po. Can we say amen? Hallelujah. Ang bata nga ho, kapatid Ako po, hindi ako nagagalit pag ang bata ho umiiyak. Kasi ang pag-iyak po sa sanggol, palatandaan po ng pagpasok ng Espiritu ng Diyos. Iiyak yung bata Pag umiyak yung bata, tuwang-tuwa po ang magulang. Can we say amen? Pag ang isang sanggol lumabas hindi umiyak, wala yung Espiritu pa namatay. Kaya ganun po kabuti ang Diyos. Sabi po ng pinag-aaralan natin, may palatandaan, Beloved, let us love one another. For God is love. He who knoweth not God, he knoweth not love. For God is love. Sa 1 John 4:7 up to 8. Ika-apat, mga kapatid, dito tayo nagkakamali. Ay, hindi. Kailangan love ko siya. Hindi ko na sasabihin sa kanya kung ano yung pagkakamali niya. Hayaan mo na lang. Iba-iba naman yung faith natin. Iisang Diyos din ang papupuntahan. Hindi, kapatid we have the scripture. At pagkahon niliwanagan ng Diyos ang ating mga mata, maiiyak kayo, kapatid. Bilyon-bilyon pala magmamarcha po papunta sa impyerno. Kaya ang pag-ibig po nagsasabi ng totoo. Sabi po ng unang Korinto 13:7, purihin po ang Panginoon. In the book of 1 Corinthians chapter 13 verse 6,
hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama. Does not delight in evil. Masama na yung ginagawa, kapatid. Masama yung kanyang tinanggap na aral. With love. Sabihin niyo po, kapatid, mapapahama ka. Minsan may mga kakilala ko, kaya mga estudyante ko, hat na hat po sila eh. Pastor, sabi niya sa akin, Sir, punta tayo ng Quiapo. Sabi ko, wow, bahanga ako dun sa enthusiasm ninyo. Meron po tayong gagamitin na mga trucks. Pagka may mga LGBTQ po, punta tayo roon. Alam niyo po ba yung mga nagpapahayag sa LGBTQ, nabubugbog ko minsan, na pagwiwikaan, namumura po sila? Kasi tignan niyo po ang standard ng mundo. Wala kayong pag-ibig, mga preachers. Wala kayong pag-ibig, mga Kristiyano. Bakit sinasabi ninyo na pupunta kami sa impyerno? Hinusgahan niyo na kami. No. Alam niyo po, mga kapatid, kung ganang sa akin lang kung talagang payag ang Diyos sa lalakit, babae then go. I-allow natin. Pero that is not the truth. Makikilala niyong katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa inyo. Kaya nga sabi po ng Biblia, hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak niya ang katotohanan. It does not delight in evil, but love rejoices in the truth. Natutuwa siya kung ano ang totoo. Kaya ang pag-ibig pagsasabi ng totoo. At mamimisinterpret po tayo niyan. Ay, ayoko yung pastor na yan. Huwag kayo magsisimba sa Peace of Harvest. Masasaktan lang kayo. Yang pastor na yan, pinagsasabihan niya yung may mga kabit, samantalang dun sa kabilang church, lahat tayong may kabit, masaya, basta nagbibigay tayo ng tithes and offering. But sino bang ayaw ng kabit? Kung halimbawa yung physical ko na katawan lang, iaalisin ko si Kristo, gugustuhin ng isang lalaking makasalanan ng may kabit. Yun noon sinasabi ko sa inyong totoo. Pero yung totoo ng Biblia, kailangan layuan yan eh. Kasi mapapahamak tayo eh. Kung gugustuhin lang natin yung sarili nating kapritsyo, sige, pati lalaki, babae, magpakasal kayo. Magtalik kayo. Kung saan kayo masaya, gawin ninyo. Pero hindi yun yung totoo, kapatid eh. Mahal mo sila. Kapatid, mapapahamak kayo. Huwag kayong didiretso dyan. Didiretso kayo sa impyerno, mahal tayo ng Diyos. Talikuran natin yung ating mga kasalanan. Pero titignan mo yung isang pastor na nagpapahayag, galit sa atin ito. Walang kwenta yung preacher na yan. Ultimo kabit, sinasabi niya. Aalis na lang kami. Ito ang rason bakit kukunti tayo ngayon. Walang maraming pastor po ang gustong magsabi ng katotohanan kasi hindi nila talaga mahal. Hindi nila iniibig yung kanilang mga kapatid. Pumunta kayo sa impyerno, okay lang. Magkasala kayo, okay lang. Hindi ko pwede pong talikuran yung katawagan ni Kristo na sabihin sa inyo ang totoo, lalo na sa mga nanonood, kasi mahal na mahal po namin kayo. At kahit si Esteban binato dahil sa pagsasabi niya ng totoo, ang isang mananampalataya kailangan na lumakad sa liwanag ng salita po ng Diyos. May kaibigan po akong pastor. Tingnan mo kami, ang Laguna ng church namin. Ano ba sinasabi niya? Puro motivation. Nainggit po ba ako sa kanila? Hindi. Sabi ko, kapatid, baka mapahama kayo niyan. Alam na nila yung kasalanan malalaki na sila. Kailangan ng kasalanan, paulit-ulit nating sinasabi, ibubulid tayo sa impyerno niyan, kapatid. Kailangan tumalikod tayo dyan. Kailangan tanggapin natin si Jesus. Kailangan lumakad tayo sa katotohanan ni Kristo. Hindi po motivation. Doon sa church namin, may libreng kape. Sa inyo, wala. Wala kami masyadong pera. Doon sa church namin, malakas ang aircon. Mahina man yung aircon sa amin. Pero totoo sinasabi namin. Doon sa church namin, may parking. Minsan nakakaagawan tayo ng parking po rito. Hindi pa nga sa atin itong lupa. Pero totoo yung sinasabi dito, huwag kayong aalis sa church na kung saan nagpapahayag ng totoo. Kung nasa ng totoo, nandun yung pag-ibig ng Diyos. Can we say amen? Palakpakan po natin si Kristo. Hallelujah! Ikalima kaya sapat po pag-ibig ni Kristo. Ang pag-ibig po
nagpapatawad ho sa nagkakasala. Alam niyo kung minsan, ako po may mga kasamahan po sa bahay ho ni LGBTQ Pero ganun ko po sila kamahal. Ayoko ring mapapahamak sila pagdating ng araw. At naniniwala ako mabubuting tao po sila. Nagkaroon nga lang ho siguro ng pagkakamali na iba yung tinitibok ng puso nila, no ho. Pero every time, ako po'y kakain ng almusal. Yung pong kuminsan na nire-ridicule natin, ay, bakla yan ay, LGBTQ yan Yun yung naghahanda po sa akin. Yun po yung nagluluto ng ulam ko. Yun po kung minsan yung sumusundo sa akin sa UST pagka mahirap po sumakay. Pero di ba ho? Kinokondem ko ho ba? Hindi, sinasabi ko yung totoo. Doon sa lugar namin, maraming mga bata. Mga tambay. Sabi ko, sana loobin ng Panginoong Diyos kung malaki-laki lang sasakyan namin, maisama ko rito Kasi po, mga kapatid, ang pag-ibig ho, mabilis magpatawad po siya Ang pag-ibig po, tatandaan nyo po, ay nagpapatawad. Kaya ang pag-ibig po, hindi natin mini-measure po, ay, mga binabaihan, masasamang tao, hindi ho This church is a hospital. Kaya the more po na halimbawa kayo, halimbawa lang ho, Pastor, talaga nakikipagtalik pa rin ako Pasok lang sa church. Bakit ho? Mga kapatid, may sakit din yung pastor ninyo. Pastor, talaga pong may kabit ako Pasok lang ulit sa church, makinig lang ho. Bakit ho? Lahat tayo dito ho, may kahinaan ho Pastor, talaga hong kadiri ho at karumal-dumal yung ginagawa ko. Ang church na ito hindi nagtataboy. Kasi ganun po tayo kamahal ng Diyos, nais niya po ang lahat ay magbago at makaalam ng katotohanan at wala ni isa pong mapahamak. Alam niyo ba mga kapatid, hindi po titignan ng Diyos yung galing mo sa Biblia. Hindi po titignan ng Panginoong Diyos na kabisado ho ang Biblia cover to cover. Hindi ho ganun. Hindi po titignan ng Diyos akong pinakamagandang umawit sa church. Mawawala ho lahat yan Bilang pangwakas ho, sabi po ng unang Korinto 13:8, 1 Corinthians chapter 13 verse 8, matatapos po ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos. Yung mga magagaling na preachers, mawawala ho yan Titigil rin ang kakayahang magsalita ng iba't ibang wika. Yung speaking of the tongues, mawawala ho yan Mawawala ang lahat ng kaalaman, ang mga abogado, mga doktor, ininyero, mga arkitekto, mawawala ho lahat yan Mawawala ang kaalaman. Pero ano po ang pahayag ng Diyos? Ngunit, ang pag-ibig ay walang hanggan. Meron tayong babaunin po sa langit. Ano po yung baon natin? Sapat po ang pag-ibig ng Diyos. Tayo po lahat ay tumayo. Palapakan po natin ang dakilang Ama. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Paalala po, Panginoong Ama, sa bawat isa sa amin na ang mundo na ito po'y magagalitin at kami po'y nahahawa rin, Panginoong Ama. May mga kinaiinisan, may mga pinipintasan, may mga iniinsulto. Pero sana wag pong manatili ang mga bagay na ito. Sapagkat gaya ng sinabi niyo po, higit sa lahat, ang pag-ibig at ang pagmamahalan, ang pumapawi po ng maraming kasalanan. Nakapagpapatawad kami sapagkat nakikita namin ang refleksyon ng kapwa namin sa amin po. Na kami po'y dating marumi, dati po Panginoong Diyos na makasalanan, ngunit sa habag at awa ng Diyos, nilinis po kami sa lahat ng uri po ng mga kasalanan. Panginoon, buksan niyo po ang puso ng lahat na makakapakinig ng salita na ito. Hindi po ito salita to condemn other people, to condemn sinners. Mahal namin sila at nakikita po namin ang liwanag ng iyong katotohanan. Bilyon-bilyong tao, Panginoon, ang didiretso sa impyerno, Panginoong Ama. Dahil sila po ay hindi natatakot sa kasalanan. Hindi sila umiibig sa Diyos. At sila po, Panginoon, sa sarili nilang karunungan at sarili nilang kakayanan, sa sarili nilang pamantayan, nananahan po sila doon, Panginoong Diyos. Inaakala nilang pagpapahayag po ng katotohanan ay pagkagalit at pagkapuot sa kanila. Kaya, Panginoon Diyos, marami pong lingkod ninyo
Si Esteban po'y binato. Si Pablo po'y pinatay. Si Pedro po ay patiwarik po na ipinako sa krus at ang lahat-lahat pa ng mga apostoles mo nangamatay, Panginoong Ama. Dahil ang pagsasabi po ng totoo ay pagpapakita ng pag-ibig, Panginoong Diyos. Purihin nawa po ang bangalan ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng ating gagawin. Na sana po manatili po ang pag-ibig ng Diyos sapagkat lahat ng bagay po ay mawawala. Heaven and earth shall pass away. In the beginning was the Word. Ang salita mo hindi mawawala at ang salita na ito ay walang iba kundi ang pag-ibig po ng Diyos. Muli, Ama, maraming salamat. Patawarin niyo rin po kami sa mga nakaraan po naming mga pagkagalit, sa mga hindi pagpapatawad, sa mga tao po na hanggang ngayon ay nais naming mamatay, nais naming mapahama kasi hindi kapareho po ng aming political na paniniwala. Tanggalin ninyo, Panginoon, ang ganito pong bahid ng pagkagalit sa aming puso at nawa po manatili po palagi na ang Diyos po ay Diyos ng pag-ibig, kaya ang lahat ng kanyang hinirang po ay kinakailangan po maging mga Kristiyanong nagmamahalan po sa isa't isa. Muli, Ama, maraming salamat po sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagkilala sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Ayan, I'm sure everybody are blessed. Tama po ba? Okay, so it's about time to give back and bless also our church. So may I call on Attorney Malen Resus to pray for our tithes and offering. Ating pong ihanda ang ating mga kaloob at tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoon, patuloy na pinupuri namin po kayo. We honor you, O God, with the first fruits of our crops. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat po ng mga biyaya na inyo pong ipinagkatiwala sa amin. Maraming salamat po, Lord, sa trabaho po na inyo pong ipinagkaloob. Ganun din po, Lord, sa lahat po ng aming mga negosyo, sa lahat po, Lord, ng aming pong pinapamalahanan. Panginoon, kami po ay tunay nagpapasalamat for good health. Ganun din po, Panginoon, bukod po sa financial na blessing, binibigyan niyo po kami, Lord, ng health po, Panginoon, ng kalusugan, O God. Kami po, Panginoon, ay tunay na nagpupuri at kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga ito. At ganoon din po, Panginoon, sa amin pong malilikom sa umagang ito, nawa po, Panginoon, ay magamit po para po sa pagpapalago po ng inyong salita. We ask this in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen. Sa pagsikat ng araw, mukha mo ang natatanaw. Pag-ibig mo ang nararamdaman. Sa pagsapit ng dilim, tanging ikaw pa rin ang kaganapan para sa amin. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus, di ka nagbabago sa buhay kong ito. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus, di ka nagbabago mula ngayon at magpakailanman. Okay, so for our birthday celebrants naman, pag natawag po yung pangalan nila, pwede pong pumunta sa harapan. So, happy birthday po on February 8 kay Brother Chris Ambrosio. On February 10, Brother Iggy Visda. On February 11 po, Brother Brian Shason. And also, happy birthday on February 14, Brother Angelo Abside and Brother Shino Karskit.
for wedding anniversary. Okay. Happy anniversary kay Pastor Melvin and of course sa akin. So 28 years anniversary po namin yon. So can we call on Sister Emmy para ipag-pray po sana kami. Ayan. Iba yung prayers mula sa iba. With love daw kasi yon. Happy anniversary. Sige po, yung mga natawag po na nagdaraos ng kaarawan, kung wala po, kahit yung representative na lang po. Lay hands po natin sila. Lord, maraming salamat, O God. Thank you for your love, for your grace and mercy, Panginoon, sa lahat ng nagdaraos ng kaarawan at anniversary, O God. We pray na sa mga nagdaraos ng kaarawan, Lord, patuloy na bigyan mo pa po sila ng maraming taon, ng punong-puno ng pagpapala, at bigyan mo po sila ng kalakasan, hindi lamang po physical, kundi spiritual, Panginoon. Dalangin namin na magamit po sila sa inyong ubasan, O God. Patuloy, maging daloy yan na yung pagpapala, O God. Ingatan mo po sila sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, at patuloy na kayo ang kumilos sa buhay nila, ipadama mo sa kanila ang pag-ibig mo, Panginoon. At maging daloyan din po sila ng pag-ibig mo, O God. Sabi nga po sa inyong salita, Beloved, let us love one another, Panginoon, dahil kayo po ang Diyos ng pag-ibig, O Lord. Lord, we pray din po sa lahat sa nagdaraos ng anniversary, Panginoon. Sister Jing, si Pastor Melvin, O God, maraming salamat, Lord, dahil binigyan mo po sila ng 28 years na nadarama ang kagalakan, ang pag-ibig mo sa kanilang pagsasama. Dalangin namin na patuloy, Panginoon, na marami pang taon ang ipagkakalob mo sa kanila na kayo ang nangunguna sa kanilang buhay mag-asawa, ang iyong pag-ibig ang nagbubuklod sa kanila, Panginoon. Pagpalain mo po sila, patuloy na maging ehemplo sa lahat ng mga mag-asawa sa inyong iglesia, maging mabuting lingkod mo, Panginoon, na naglilingkod, na taglay ang kagalakan, karunungan at katalinuhan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Thank you, Lord, sa patuloy, Panginoon, pinagkakatiwala po namin ang buhay ng lahat ng nagdaraos ng kaarawan at anniversary. Bless them, O Lord, in all aspects of their lives, Panginoon. Maraming salamat, O God. Thank you, Lord. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa prayers. Okay, for our announcement naman po, on February 15, Bible study, si Sister Lisa Palomar ang mag-share. And then our presider on Feb 15 is Brother Raymond Bautista. And then tithes and offerings, si Brother Greg Melendez po. And then ang flower bringer, si Kabakang family. Okay. Another announcement about our couples night. So on February 15, 6 p.m., okay, we will have our couples night celebration, and then our venue is dito po sa ating worship hall. Pero meron po tayong registration na 150 pesos. So open po ito for those couples. And then another announcement po, we have Bible study, 9:30 a.m. before Sunday service. So iniimbitahan po na dumating ng maaga upang makapakinig po tayo. And then online Bible study also every Wednesday, 7 to 8 p.m. And then prayer meeting every day, 5 a.m. to 6 a.m. And then every Friday, Saturday, and Monday, 8 p.m. to 9 p.m. naman po. So yun po yung ating mga announcements. So we encourage everyone to join and attend yung mga ganong klaseng gawain po. So for further announcement, kung wala na pong iba, may we call on our beloved pastor, Pastor Archie Resus, for closing prayer and benediction. Bali po yung ating tinatawag natin na couples night, 150 po yon, but to defray lang po yung maliit po na gagastusin, pero ang pagkain po mag-uumapaw.
Kailangan lang po natin din kasi po i-bless yun pong ating church. At sinasama rin natin po dyan, yung everybody's anniversary. Ibig sabihin ho, may tutugtog, kung ang anniversary nyo po, halimbawa ay January or February, bilang mag-asawa po, we will bless the church. Can we say amen? Pero yung 150 po, sinasabi ko po sulit na sulit kasi babaha po naman ang lahat ng pagpapala this coming February 15. Kaya po tayo lahat ay tumayo. Pa-register na po kayo mamaya, Pa-register po tayo kay Crisel para maisulat po yung ating names. Tayo po lahat ay yumuko. Maraming salamat po, dakila't mapagpalang Ama, at patuloy po na ito nga po ay maraming tao nagdiriwang ng araw ng mga puso, at ang puso po ay pumapatungkol sa pag-ibig. At napapanahon po, Panginoon, i-let go na namin ano man ang mga sama ng loob, ano man ang galit, ano man, Panginoong Diyos, yung pong hinanaing sa aming kapwa, sapagkat ang Diyos po namin na tumubos sa amin, hindi nagalit, nagpatawad, at patuloy, Panginoon, siya po ang Diyos na amin pong pinaglilingkuran. Kaya kung sino po ang aming puno, siya po ang magiging bunga, Panginoong Ama. Kaya patuloy naming ipinagpapasalamat po, Ama, ang lahat ng kabutihan niyo po. Nagising kami sa araw na ito dahil sa pag-ibig ninyo. Uuwi kami ng ligtas at mapayapa dahil kami po ay pinalilibutan ng inyong banal na pagmamahal at pag-ibig. At kami po'y kakain mamaya, matutulog ng mahimbing, papasok po sa aming mga trabaho dahil ang lahat ng sangkap ng paggawa nyo na ito, Panginoong Ama, ay nababalot sa isang salita, ang pag-ibig po ng Diyos. Kaya po sa pamagitan ng kapangyarihan ng Ama namin na nasa langit at ang pag-ibig po ng aming Panginoon Jesucristo, ng pakikipisan at ng karunungan po ng Kanyang Santo at Manaling Espiritu, Ama, binabasbasan ko po ang lahat ng inyo pong mga hinirang. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. At gaya po ng palagi naming tinatanggap sa pagtatapos po ng mga praise and worship, Panginoon, kiniklaim din namin ito, that surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell into the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise God. Amen. Purihin ang Panginoon. Tunay nga na napakabuti ng ating Diyos. Dakila ang kanyang pag-ibig at tapat. At hindi siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Napakasarap naman umawit na kapiling ka. Napakasarap naman, o anong saya. Napakasarap naman umawit na kapiling ka. Napakasarap naman, sadyang ibang-iba ang makapiling ka, ang makasama ka. Purihin ka, O Diyos. Noon, ngayon, at magpakailanman, pangako mo'y di ako iiwan at hindi papabayaan. Noon, ngayon, at magpakailanman, hindi ka nagbabago, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailanman, pangako mo di ako iiwan at hindi papabayaan. Noon, ngayon, at magpakailanman, hindi ka magbabago, hindi ka nagbabago. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.
Muli, magkita-kita po tayo sa susunod na gawain ng ating Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Ama, kapiling ka, ang makasama ka, ang makapiling ka, ang makasama ka. Noon, ngayon, kailanman. At hindi pababayaan noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi ka magbabago, hindi ka nagbabago. Purihin ang Panginoon. God bless us all.